Hindi maiiwasan ang abala sa buhay. Kahit gaano ka kaingat, kahit gaano mo planuhin ang araw mo, may mga pangyayaring darating na wala sa schedule. Isang aksidente, bigla ang medical emergency, nasirang appliance sa bahay, problema sa sasakyan, o minsan simpleng tawag lang mula sa pamilya na may kailangan silang tulong o ayuda agad-agad. At kadalasan, hindi naman ang mismong problema ang pinaka-nakakatakot. Ang mas nakakapagod ay ang pakiramdam na wala kang sasandalan kapag dumating ito. Yung tipong isang unexpected na gastos lang, parang guguho na agad ang buong budget mo. Isang aberya lang pero parang domino effect na ang kasunod. Kapag wala kang ipon, ang bawat emergency ay nagiging disaster. Hindi dahil imposible itong ayusin, kundi dahil wala kang buffer, wala kang pagitan sa problema at sa panic. Kaya ang dating simpleng abala, nagiging source ng stress, pagkatakot at pressure. Isipin mo ang isang simpleng sitwasyon. Nasa gitna ka ng biyahe tapos biglang nasiraan o naaksidente ang sasakyan mo. Kapag wala kang ipon, sabay-sabay agad ang pumapasok sa isip mo. Magkano ang repair, saan kukuha ng pambayad, mangungutang ba, paano ang susunod na mga araw. Ang simpleng problema nagiging emotional at financial burden. Pero kapag may ipon ka, kahit hindi kalakihan, iba ang pakiramdam. Hindi ibig sabihin nawawala ang inconvenience, hassle pa rin, nakakainis pa rin. Pero hindi na siya nakakatakot, hindi ka agad nagpapanik dahil alam mong may nakahanda kang sasagot sa sitwasyon. At iyon ang tunay na halaga ng ipon. Hindi nito inaalis ang problema, pero pinapalambot nito ang impact ng problema sa buhay mo. Ang ipon ay parang airbag sa financial world. Hindi nito mapipigilan ang aksidente, pero mababawasan nito ang damage kapag may banggaan. At sa panahon ngayon na napakaraming bagay, ang unpredictable, napakalaking bagay ng may safety net ka. Kapag may ipon ka, hindi mo na kailangang tumakbo agad sa utang sa bawat emergency. Hindi mo na kailangang humingi agad ng tulong sa ibang tao. Hindi mo na kailangang gumawa ng desperadong desisyon dahil lang gipit ka sa oras at pera. At habang tumatagal, may isa pang mahalagang bagay na nangyayari. Nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Mas nagiging kalmado ka sa pagharap sa problems. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil alam mong kaya mo silang harapin. Ang taong sanay mag-ipon ay hindi immune sa emergencies. Pareho lang silang nakakaranas ng aberya. Ang kaibahan lang, hindi sila agad nagpapadala sa takot kapag may nangyari. May confidence sila na may magagamit silang resources para makarecover. At dahil dito, mas nagiging proactive sila sa buhay. Hindi sila laging reactive. Hindi sila laging humahabol o naghahanap ng pansamantalang solusyon. Mas kinakaya nilang mag-isip ng malinaw dahil hindi sila overloaded ng panic. Kapag may ipon ka, mas nagiging maingat ka rin sa decisions mo. Mas natututo kang i-prioritize kung ano talaga ang mahalaga. Mas nagiging intentional ka sa paggastos dahil naiintindihan mo na ang tunay na purpose ng pera ay hindi lang para gastusin, kundi para protektahan ka rin. Unti-unti nabubuo ang confidence mo sa sarili mong kakayahang mag-manage ng buhay. At minsan, iyon ang mas mahalagang na ibibigay ng saving kaysa sa actual amount ng pera. Dahil ang totoo, ang peace of mind ay may value. Yung pakiramdam na kahit may mangyaring hindi maganda, hindi agad mawawala ang control mo. Yung alam mong may room ka pa rin para huminga, mag-isip at gumawa ng maayos na desisyon. Maraming tao ang akala ang pag-iipon ay tungkol lang sa pagyaman. Pero sa realidad, ang unang purpose nito ay proteksyon. Ang pag-iipon ay paraan para hindi ka madaling mabasag ng buhay kapag dumating ang hindi inaasahan. At habang lumalaki ang habit na ito, hindi lang bank account mo ang lumalakas. Pati mindset mo, pati emotional stability mo, pati confidence mo sa sarili. Kaya huwag mong maliitin ang maliit na ipon. Kahit paunti-unti lang, may epekto ito sa kalidad ng buhay mo. Dahil sa bawat perang naitatabi mo, unti-unti mong binabawasan ang takot sa future. Sa huli, ang saving ay hindi lang tungkol sa dami ng pera. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip. Yung kakayahang harapin ang hindi mo inaasahang problema nang hindi nawawala sa sarili. Yung pakiramdam na kahit may problema, hindi ka agad lulubog.
At sa mundong puno ng uncertainty, minsan yun na ang pinakamahalagang anyo ng kayamanan at yung kapayapaan ng isip sa oras ng problema dahil may ipon, may pagkukuhanan, kung sakaling may pangangailangan ay yung pundasyon na dapat nating pilitin na abutin.